Mga ka-vlogger, tanong ng isang ka-vloggers natin, bakit po yung aircon ko malamig lang siya kapag inaapakan ko ang gas pedal? Pag binitawan ko, mainit na. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, gaya nga nung nasabi ko bago yung intro natin, marami na rin mga ka-vlogger natin na nagtatanong yan minsan nga hindi ko na masagot dahil alam ko, nasabi ko na nga rin yan noon Kasi sabi nila, bakit malamig lang ang aircon namin pagka nakaapak o pag tumatakbo? Pero pagka daw na traffic o nagbitaw na ng gas pedal, umiinit na. So, mga ka-vloggers, kadalasan sa mga ganyang mga sitwasyon, mga ka-vloggers, ang madalas na pwedeng sabihin na problema kung bakit malamig lang pag nakataas ang RPM, ibig sabihin nakaapak, dahil po mahina na po yung compressor ninyo mga ka-vloggers. Yun po kadalasan ang problema dyan. Maaaring ang compressor ninyo pa-blow-by na nangangailangan na ng medyo mabilis lagi ng RPM para lang siya bumobomba. Lalo kung dual aircon po ang sasakyan ninyo mga ka-vloggers, mahihirapan nyo, hindi niya kakayanin na palamigin yung dual, pati likod. So, kailangan na kayo magpalit ng ibang compressor kung maaari. Kung mga Japan surplus, kung may makukuha kayo na galing talaga sa Japan hindi Philippine surplus, maganda po yun mga ka-vloggers. At isa pang pwedeng dahilan mga ka-vloggers kung bakit pag high RPM, pag nagtaas na ng konti, lumalamig. Baka naman yung idle ninyo sumobra sa baba na halos gusto na mamatay ng makina. Kasi isa pa rin po yun. Mamaya hindi nagtatrabaho yung idle up, gaya nga sinabi ko sa isang vlog natin, idle up, or hindi umaangat kung mga EFI ang sakyan ninyo, hindi nag-automatic na tumaas yung idle niya. So, nanginginig-nginig siya, talaga hindi lalamig yun. Hindi compressor naman ang problema. Kailangan maitaas na lang ninyo yung RPM nun. Dahil kung hindi, baka mamatayin pa nga kayo ng makina pagka medyo aabante, lalo yung mga matic, baka mamatay pa siya. So, sa idle problem lang po yon mga ka-vloggers. Basta subukan muna ninyo na itaas ng mga 1,000 yung RPM o kung kotse, mga 800. Tapos, tingnan ninyo kung pipirmi na yung lamig. Kasi tandaan ninyo mga ka-vloggers, kapag sobrang baba ng RPM, tapos nagda-drop, tapos dual pa ang palalamigin dual aircon. Yung Freon, imbis na pag ano lang ang ikot niya, minsan parang uni-stop yung ikot na yon. So, ang nangyayari, parang halos babalik pa ulit, kakalat siya, hirap na naman siyang ipump, kaya nahihirapan pa po yung compressor ninyo. Pati makina ninyo, mahirapan. So, mahalaga na laging tama lang yung RPM para continue siya, kahit mabagal lang ikot, pero tuloy-tuloy po ang ikot niya na nagre-recycle po yung Freon, nagsisirculate sa system. Pero kung mababa, minsan hihinto pa yung ikot ng Freon i-stop siya. So ano mangyayari? Babalik na ganun, tapos bago umikot na naman yung Freon sa linya, nahirapan na po yung makina ninyo, kakapaikot doon sa compressor ninyo. Iba na yung nasa tamang RPM lang yun. Tuloy-tuloy din po yung lamig nun mga ka-vloggers, no? So sana kahit papano mga ka-vloggers, sa simpleng vlog na to nakatulong na naman po ako sa inyo. Ingano maaso. Ano pa po ba sasabihin ko? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga